Hello po sa inyo lahat. Ayan, ang mga ka-JP at welcome back po sa ating munting channel. Well, grabe, ito pong breaking news na sinabi po nitong si Ombudsman Boying Remulla, no? Na ito pong mag-inang Loren Legarda at ito pong si Lebiste ay kung hindi daw po makakabalik dito po sa bansang Pilipinas ay uuwi pong may posas sa kamay or sa madaling salita ay aarestuhin po itong dalawa na ito, no? Ayan po yung ating pag-uusapan. So, i-play po natin itong videos na ito at i-credit po natin ito sa news everywhere or sa TV5 at atin pong kukomentohan at re-reactionan. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. So, maraming salamat po. Sa gitna naman ng issue sa muli planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto, nag-upload na raw si Congressman Leandro Lebiste ayon sa Bureau of Immigration. Mensahe naman sa kanya ni NBI Chief Melvin Matibag, bon voyage! Hawak na rin daw na ahensya ang mga ebidensyang sinlakas ni Superman. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Yung ebidensya naman nandiyan dyan. Sabi nyo nga malakas. Kasi lakas ni Superman yung ebidensya. Kumpiyansa si NBI Director Melvin Matibag sa mga ebidensya na posibleng magdiin kay dating Negros Oriental Congressman Jing Paras at Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste kaugnay ng investigasyon sa umano'y tangkang character assassination. Mongoloid. Si Lebiste po ay isang Mongoloid po yan, no? Laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Matibag, nakaabang ang kampo ni Recto sa magiging resulta ng fact-finding ng NBI bago gumawa ng legal na hakbang. Sa kabila nito, iginiit ni Matibag na hindi pa itinuturing na sospek sina Paras at Lebiste. Pero may nais daw siyang linawin sa dalawa. Number 1, directed to Congressman Jing Paras. Are you categorically denying na nag-usap kayo nitong Direct to the point. alias Ken na to? Nag-usap ba kayo o hindi? Yun lang. Pangalawa, kay Congressman Lebiste, are you categorically denying na inutusan mo or nag-usap kayo ni Congressman Jing Paras para sa plano to? Apat na abogado So, hindi nga po pwedeng, hindi po nila pwedeng pasinungalingan yan. Kasi nga po, madidetect at madidetect po ng ating otoridad or ng NBI kung nag-usap nga po itong tao dito, yung bugaw at ito pong si Lebiste at ito pong isang congressman na tukmol. No? Kaya hindi po nila pwedeng pasinungalingan kung ano talaga yung pag-uusap na naganap dyan po sa bugaw at dito po sa dalawang kunyang mastermind. naman mula sa isang law firm sa Ortigas ang ipapatawag din ng NBI na dawit daw sa tangkang frame-up. Ayon apat na abogado naman mula sa isang law firm sa Ortigas ang ipapatawag din ng NBI na dawit daw sa tangkang frame-up. Ayon kay Matibag, mga kinatawan ni Lebiste ang mga abogado na dumalo sa mga Nako, grabe no. Sa mga abogadong nasasangkot po dito, sinira niyo po yung matagal niyong pinaghirapan sa pag-aaral para magkaroon ng legal background or maging isang abogado para lang sa pagkonsinte or pagpapagamit dito sa hinayupak na Mongoloid na si Lebiste. Diba? Pag napatunayan na sangkot kayo dyan, so ano mangyayari sa mga karir nyo? Diba? Ang tagal ninyong pinaghirapan sa isang iglap na wala at nasira. pulong at inatasang gumawa ng script para sa affidavit ng mga artistang kinuha para siraan si Recto. Hindi muna pinangalanan ni Matibag ang mga abogado pero ipapasabi na sila ng NBI sa Lunes. Sa panayam ng News 5 sa talent manager na si Alias Ken na una niyang idretalye kung papaano isasagawa ang balak kay Recto. Sabi niya, kailangan lang natin na magdala ng mga tao na kailangan
marunong umarte sa gagawin natin plano. So it was a character assassination. Yung executive secretary natin, meron naman kaming mga rehearsals, meron naman kaming mga ipapabasa. Sinabi rin ni Matibag na tinangka umanong tawagan ni Paras ang cellphone ng inarestong talent manager na nasa kustodiya ng NBI. Wala pang tugon si Paras sa aligasyon ni Matibag. Totoo Alam nyo guys, wait lang No, ang tingin ko po dito, isa din po ito sa ginawa po nila na malaking issues na peke. No? Para po, sabi ko nga, para malihis or mahati yung tawag dito, panonood o pagsubaybay ng Pilipino o ng taong bayan dyan po sa gumugulong na napakainit na impeachment at trial about po sa confidential funds ni Sara Duterte. No? Kung natatandaan nyo, itong si Bato ay nahuli na nga daw po, no? Pero malaking issue nga, pero peke. At ngayon, ibinabalik po nila sa administrasyon na si PBBM daw po ang may kagagawan yun. Mga baliw ba kayo? Sino po ba yung nag-post about po dyan sa Batong nahuli? Di ba DDS? Di ba si Jimmy Bondo? Sinundan ni Harry Roque, and then sinundan itong uploader na kumuha ng videos dati sa kaguluhan sa Senado, and then nilagyan ng caption at in-upload. Diba? And then meron na naman, itong mga DDS na mga inuutusan nito pong mga demonyong ito, na kaya tawag dito, gumawa ng mga issues na peke. Ito pong mga kabaong na iniwan po sa highway, para tawag dito, tuligsain ito pong China. So, ang pagbibintangan po dyan is yung pro-administration na galit sa China. Pero hindi naman po ganyan yung galawan ng mga pro-administration, mga supporters ng administration. Hindi naman po ganyan gumalaw. Alam niyo po kung sino yung may galawang ganyan? Mga DDS po, no? Kung natatandaan nyo, itong rally na kailan lang ay merong isang babae na kamukha ni Melay Contiveros na iniiyakan po yung kabaong. No? Kabaong yun And then may nakahiga po doon nagpapatay-patayan na nung sobrang init na or tirik na yung araw ay tumayo na lang at natawa. Well, etong babae ay tuloy pa rin sa kanyang kabaliwan. Umiiyak pa rin po doon sa harap ng kabaong na hindi niya naman kilala o wala naman talagang patay doon. At umalis na nga yung nakahiga. Tuloy pa rin siya sa kanyang acting, or hindi acting, siguro may sayad sa utak. Wala pong matinong tao ang gagawa po ng gano'n, So, anong galawan po yun? DDS. Gumawa po sila ng ikakasira ng administrasyon dito po sa China. Talagang pilit po nilang sinisingit or pilit po nilang hinahati ang atensyon ng taong bayan para nga po malihis doon po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Marami pa po tayong abangan ng mga pasabog, ng mga issue na peke at gawa-gawa po ng kampo ng DDS, Tuloy. hindi na tinawagan mo yung alias Ken kahapon. At bakit mo tinatawagan yung supposed to be person of interest dito sa usapin na to? Yesterday, pinakakita namin sa telepono ni alias Ken mismo because you have to remember na yung telepono niya is an evidence of ongoing investigation. Noso sa sabina ng NBI kahapon si Leviste. Ayon sa NBI chief, Diba? Singit pa natin doon. Ito pong si Leviste ay sinumpi nga po ng NBI
At ang rason po nun ay para ipaliwanag po yung kanyang side. Ipaliwanag niya po na siya po ay inosente sa akusasyon na yan. Pero hindi po ito sumipot. So ano po tawag doon? Ano, tinatamad? May lakad? Hindi sumipot. Kasi hindi pa napag-aaralan ang dapat niyang isagot para nga malusutan at hindi po siya mapahamak. Dito, no? Isa lang po ang ibig sabihin or dahilan sa isang supina na hindi mo inatinan. Huwag mo sabihin busy ka, no? Kasi pag ganun yung mga dahilan, hinahayaan mo husgahan ka ng tao. Tungkol dyan sa tanim pokpok na yan, no? Abroad si Leviste at Senadora Loren Legarda, bagay na kinumpirma naman sa News 5 ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Ayon sa BI, kapwa walang derogatory records na pipigil kina Legarda at Leviste na makalabas ng bansa nang dumaan sila sa immigration. August 2, nang hiwalay na bumiyahe. So, wait lang isingit ko pa rin to, no? About naman to sa nanay niya kay Legarda, okay? Ito pong si Legarda ay isa pong active senators, no? Pero, tawag dito, sa 3 araw na dumaan or tinalakay itong impeachment trial about confidential funds, ay hindi po natin nakita ang pagmumukha ni Loren Legarda dito. Di ba? Guys, ang trial sa impeachment ay napaka-importante bilang isang senator judge. Kasi diyan ka kukuha ng tawag dito ng pagboto mo for acquitted or impeach. Diba? Pero kung hindi mo nasubaybayan at nakita, narinig yung mga tinalakay na mga investigasyon at ebidensya, so paano ka magkakaroon ng idea sa iboboto mo? Diba? Tsaka isa kang active senators, hindi ka naman katulad ni Labato, hindi ka naman katulad ni Jinggoy, hindi ka naman katulad ni Marcoleta. Pero wala ka ng 3 session sa impeachment trial. Diba? Ang dahilan niya, nagpagamot daw. Hong Kong si Leviste, habang patungong France naman si Senator Legarda. Sa Martes, ang bagong schedule ni Paras at Leviste na humarap sa NBI. Nang tanungin naman kung may mensahe si Matibag kay Leviste, pabirong sagot ng NBI chief. Ang reaction ko, mag-ingat siya sa biyahe niya. Happy trip sa kanya. Sabi nga ni General Gentore, ingat po sa biyahe, di ba? Dahil papunta ng Pransya at Bon Voyage. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Grabe, no? Pero guys, huwag tayong pakampante, no? Dito po sa dalawang ito. Dahil nasa labas po sila ng bansa at tawag dito, no? Sabi nga ng ombudsman ay babalik po ito. Pero tingnan na lang po natin ito pong kaso nitong si tawag dito, yung congressman po na kurap. Ano pong pangalan nun? Ayun, si Saldico. Diba guys, kung hindi pa po pumuputok yung kanyang billions na flood control or yung mga maleta, ay lumabas po ng bansa itong si Saldico at siya rin po nagsabi mismo na siya po ay babalik. Pero hindi na po siya bumalik ng bansa. So pwede pong mangyari yan dito po sa dalawang magnanay na ito, no? Na hindi na rin bumalik sa bansa. Diba? Kasi sa tingin ko dito, no, ramdam nila na may kulong po talaga sila dito sa isinasampang kaso sa kanila. Tungkol po doon sa solar scam at saka dito po sa tanim pokpok. Grabe, no? Guys, alam nyo, napapansin ko, grabe,
ito pong kampo ng mga Duterte ay unti-unti na pong nauubos at nalulusaw. Hindi dahil pinag-iinitan sila, kundi dahil kay PBBM nalantad ito pong mga kalokohan nila, no? Kasi hindi naman po tayo papanig sa administrasyon kung wala naman po tayong nakitang katibayan na magtuturo doon po sa kanilang mga ginawang karabuhan. Diba? So yun, tawag dito, hintayin natin kung babalik nga po itong mag-ina na to. Sabi ko nga po sa inyo, diba, si Saldi ko, ganyan din po yung sinabi na may date na sinabing babalik siya, pero hindi na po siya bumalik hanggang naging pugante na po siya. Okay? Ayan, ano po masasabi niyo po sa ating tinalakay ngayon? Pakilagay na lang po ang inyong komento dyan sa baba sa comment section at isa-isa po nating babasahin ang inyo pong mga opinion at sasagutin. Ayan. Okay, huwag niyo pong kalimutan mag-like guys at mag-subscribe. Salamat po!